Ilang lugar sa Metro Manila matapos ulanin, bunsod ng hanging habagat. Maging ang Lamesa Dam umapaw. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Baha ang bumungad sa mga motorista sa Taft Avenue sa Maynila kaninang madaling araw. Ang taxi na ito halos abutin na ng tubig. Dulot yan ng magdamag na ulang dala ng hanging habagat. Sa Quezon City, hindi madaanan ng mga sasakyan ang bahagi ng NS Amoranto dahil sa gadibdib na baha. Ang isa nakaparadang kotse, inanod. Sa Barangay Del Monte, nagsitalunan pa mula sa bangka ang mga batang ito. Tila enjoy na enjoy sa lagpas taong baha. Ang mga residente nagulat daw sa mabilis na pagtaas ng tubig. Nung alas 2, wala na. Bumalik ulit alas 3 hanggang second floor na namin. Yun, hindi kami inakyat na lang namin mga gamit sa taas. Kinaumagahan hanggang binti pa ang baha sa Barangay Del Monte. Ang mga residenteng papasok sa trabaho, no choice kundi magpabuhat sa kanilang kaanak para di mabasa. Ang iba, umabsent na lang para makapaglinis dahil sa kapal ng putik. Hindi ba natatakot sir? Hindi po, wala tayong magawa eh. Ganun po talaga eh. Linis na lang po talaga. Kahit mabaho po talagang tisin na lang po. Nasa 2,000 pamilya ang apektado ng baha sa barangay. Kaninang umaga, sandamakmak na basura ang naiwan sa habaan ng Maria Clara Street sa Quezon City. Binahari ang bahaging ito na may silo circle sa Mandaluyong. Naipon din ang tubig sa underpass ng EDSA Shaw. Dahil sa patuloy na pag-ulan, umapaw na rin ang tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City kaninang madaling araw. Alas 7 ng umaga nang umabot sa pinakamataas na level ang tubig sa dam na nasa 80.20 meters. Lagpas sa normal high water level na 80.15 meters. Kaya inabisuhan ng mga nakatira sa mababang lugar malapit sa Tuliahan River sa Quezon City, Malabon at Valenzuela na maging handa. Ngayong alas 4 ng hapon, bumaba na sa 80.14 meters ang tubig sa dam. Sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan, Valenzuela, ilang biker na nagbuhat na kanilang mga bike para makatawid. Malalim pa po kasi. Mayroon po madyak. Pero baka matumba ba? Ang ilang residente, hindi alintana ang paglusong sa maruming tubig. Para mapabilis yung lakad ko po. Sanay na po eh. Uminom naman po ng gamot. Sa bahaging ito ng Barangay Viente Reales, gabinti ang taas ng tubig dahil sa pag-apaw ng mga kanal. Sa kabuuan, nasa higit 200 ang lumikas sa lungsod. Nagpapatuloy naman ang road at drainage projects ng LGU para maiwasan ang mga ganitong pagbaha. Naka-standby din ang disaster response team ng Valenzuela sakaling muling umulan at magpakawala ng tubig ang dam at umapaw ang Tuliahan River. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.